guys! Welcome back to my channel. Sobrang tagal na yung last upload ko. Siguro mga 1 month or 2 months ago na. But sobrang busy po. As in, ang daming nangyari. Kaya hindi na nakapag-video. So, yung topic natin today, or yung ikikwento ko sa inyo today is about after my maternity leave, anong ginawa ko. So, 8 months yung maternity leave ko, which is 4 months from the government and 4 months from my company kung saan ako nag-work. And then, after nun, plano ko pa sana mag-extend, but alam niyo naman, marami tayong bills na babayaran. So, I need to go back to work. Kasi kung mag-continue pa ako after 8 months, wala nang bayad yun. So, talagang zero yun. So, bumalik ako sa work ng 6 of January. At the same time, yun din yung first day ni Nico sa daycare. So, wala kaming choice. Hindi namin pwedeng iwan si Nico sa bahay because wala naman siyang kasama. So, kailangan namin siyang ilagay sa daycare para makapag-work ako ng full day, full time. At the same time, si Jeff din. So, yung daycare niya is Monday to Friday. And then, ganun din yung work ko. Same kay Jeff. Sobrang hirap. Dahil, as much as possible, ayoko talagang iiwan si Nico sa daycare. Gusto ko na ako yung mag-alaga sa kanya, ako yung magpapakain, ako yung mabilis. Pero, mahirap dahil, yun nga, kung hindi ako papasok sa work, sayang din yung sweldo. At saka, yun nga, maraming bills na babayaran. Hindi naman, wala namang libre. Wala nang libre ngayon. So, yun, kailangan talaga mag-work. So, ang hirap ng first day, di ko lang alam sa ibang mommy dyan na nagde-daycare, lalo-lalo na sa ibang bansa. Ang hirap kasi yung first day na umiyak na siya. Bad timing. Ayun, gumising na. Kukunin ko muna. A few moments later. So, ayun guys, sorry. Bigla siyang umiyak. Natutulog kasi siya ngayon sa kwarto niya. Bigla siyang umiyak. Then, pagpunta ko, natulog siya uli. Nilagyan ko lang ng dummy. So, ayun nga. Itutuloy ko yung kwento ko. Sa first day na paghatid ko kay Nico, sobrang hirap talaga. Dahil, syempre mamimiss ko yung anak ko eh. Ayoko na iba yung mag-alaga sa kanya. As much as possible, gusto ko na ako talaga at nasa bahay lang kami. Unang-una, maraming worries na naiisip ko, especially yung magkakasakit siya kasi syempre maraming bata, iba-ibang mga bata. Hindi natin alam kung may mga ubo, sipon, or kahit anong, sakit, especially summer, winter. So, yun talaga yung unang iniisip ko. At then, yung pangalawa naman is yung, of course, yung time, di ba? Imbis na ako mag-alaga, iba yung tao nag-alaga. Pero nga, practical, kailangan pumasok ng trabaho, kailangan magbayad ng bills, so tuloy-tuloy ang buhay. Pero nung first day na hinatid ko siya, sobrang lungkot ko. So, hindi siya umiyak nung binigay ko siya dun sa educator. Tapos, nakita niya yung maraming laruan. So, he was 8 months old nung inano ko siya, iniwan ko sa daycare. Tuwang-tuwa naman siya kasi maraming mga toys, maraming mga colorful na mga gamit. So, yun yung mga gusto niya. Alam mo yung pag iniwan mo siya na hindi siya tumitingin sa akin kasi yun nga, natutuwa na siya sa mga laruan. Pagdating ko talaga sa kotse, sobrang iyak talaga ako. As in, grabe, sobrang tumulo talaga yung luha ko. Tapos, nagda-drive ako papunta sa work, umiiyak pa rin ako, tapos tawag kay Jeff, hindi siya sumagot kasi nga busy din siya. Pero yun nga, sobrang happy, as in, happy ako dahil marami siyang, alam ko marami siyang matutunan sa daycare. Malungkot dahil yun nga, hindi ko siya makakasama. At
as in, buong first day, buong maghapon talaga, lagi ako nag-check ng phone. Kasi, meron kasi silang app na pwede mong i-monitor yung baby mo kung halimbawa, kung kumain na siya, anong kinain niya, kung nag-change nappy, or kung ano yung activities nila. Yun yung kung natutulog ba siya. So, maganda yung app na inano nila kasi at least kahit paano, kahit nasa work ka, na ma-monitor mo. And then, at the end of the day, nag-upload sila ng photos kung ano ginagawa nila. Pero sobrang hirap kasi, yun nga, kumbaga parang sa Pilipinas kasi marami kang family eh. Kahit mag-work ka, at least meron kang, kunwari may kapatid kang nasa bahay lang or yung kamag-anak or parents mo na willing and happy to help you to take care of the baby. Pero dito kasi ang hirap. If you wanna get a nanny, sobrang mahal. Pero hindi rin uso dito yung nanny. Hindi uso yung mag-hire ka ng nanny tapos patirahin mo sa bahay. Walang ganun dito. So mostly is yung ano talaga, yung daycare, childcare, yun talaga. Pero yun nga, sobrang mahal guys, as in, yung one day ni Nico sa daycare is $162. So nasa mga 6,500 to 7,000 pesos a day. Sobrang mahal. Syempre kasama doon yung food niya, yung nappy niya. Hindi kasama doon yung mga rashes, yung cream, yung nilalagay sa bambam. Yung ano niya, hindi kasama yung milk, which is yung iniinom niyang milk na Aptamil. Yung libre lang sa kanila is yung cow milk, which is hindi pa naman siya nagka-cow milk. Yun, kumbaga parang sobrang mahal, as in. Ibig sabihin, 7,000 per day, times 10 mo. So, na 70,000 na yun, sa 2 linggo pa lang yun. So, we applied for subsidy. Yung child subsidy is, kumbaga para yung government, bibigyan ka ng konting percentage para naman mabawasan yung bayad mo. So, nabigyan naman kami kahit konti pa, at least nababawasan siya ng konti. Pero, yun nga guys, for the meantime din, inaantay namin yung result ng girlfriend ni Janjan na pumunta dito para at the same time kasama sila. At then, at saka, pwede din siyang mag-look after kay Nico. So, hopefully talaga ma-approve yung visa niya and hopefully makasama namin siya very soon. Pero yun nga masasabi ko, sobrang hirap guys kapag halimbawang may anak ka dito sa ibang bansa at walang makakatulong sa'yo. Sobrang hirap. But again, sa akin, worth it talaga kasi inantay ko talaga si Nico ng sobrang tagal. Sa 8 months na yun, talagang binuhos ko yung oras ko sa kanya, pag-aalaga sa kanya, playtime, lahat talaga. So, every afternoon, sinusundo ko, hindi naman every afternoon, siguro Friday afternoon sinusundo ko siya kasi maaga yung out ko ng Friday. But most of the time, Monday to Thursday, si Jeff yung nagsusundo sa kanya. But morning, ako yung nagda-draft off sa kanya. Ayun, parang, alam mo yun, pag nakikita mo siya, nung first day na sinundo namin siya ni Jeff, sabi ko kay Jeff, sabay tayong sunduin si Nico para kasi first day niya, alam ko talaga na magiging happy at magiging excited siya kapag makita niya tayong dalawa. So, nung sinundo namin siya doon, nakita ko talaga naglalaro siya. Pero nakita niya kami, talagang binatawan niya lahat ng toys niya. Talagang gapang siya papunta sa amin. So, sobrang nakakatuwa lang na nami-miss niya din kami. Naalala pa pala niya kami. Alam mo yun, kasi naisip ko, naku, baka pag nasa ano na siya sa daycare, hindi niya ako maalala kasi, you know, maano yung mga maano na siya sa mga toys or sa mga friends, new kids as well. Pero yun naman, masaya. Yun nga, tuwing uwi niya, pagod siya kasi kakalaro maghapon. And then, pag nasa bahay kami at, you know, after work, after daycare, babanding lang talaga kami. Minsan, kapag nagluluto ako ng dinner, si Janjan nag-aalaga sa kanya or si Jeff. So, yun, salit-salita naman. Sobrang laking tulong din ng kapatid ko dahil kapag talagang marami akong gagawin sa bahay, siya talaga nag-aalaga. Pag si Jeff maraming gagawin sa labas ng bahay, so siya yung nag-aalaga kay Nico. Naglalaro sila. So, sobrang malaking tulong talaga ni Janjan. So, yun lang guys. Yun ang ma-share ko sa inyo nung first day ni Nico sa daycare. Sa trabaho ko naman, nung first day ko is
boring kasi pagdating ko, yung system ko is hindi nag-work kasi yun nga, after 8 months, hindi naman agad yun. Kumbaga, hindi agad ako mag-start ng yung face-to-face sa mga customers. So, inayos pa yung system ko. May mga couple of courses, training na ginawa ko for the whole day. But then again, happy ako sa new branch kung saan ako nag-work ngayon. At masaya yung mga kasama ko. May Filipino din akong kasama. So, sa atin Mildred, so sobrang happy ako. At napakabait nila sa akin. So, sa susunod na video ko, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga nangyari sa first week ni Nico. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And sana mapanood nyo to. At don't forget to like and subscribe. Thank you. Have a great day.